ating pong topic ngayon ay pagpapatuloy po ng ating series ng Christian Holiness na ito po ay sinulat ni Pastor Noel Espinosa. Ngayon po, umaga, ang ating pong tatalakayin ay yung part 2 nitong covetousness o yung kasakiman at saka yung kanyang opposite grace o yung kanyang kabaligtarang biyaya na yung kasiyahan o contentment o kakontentuhan. So, tayo po ngayon ay kung kayo po ay nag-purchase nung e-book o kaya yung hard copy ni Pastor Noel, yung Christian Holiness, at sinusundan po ninyo kung kayo po ay nagkakaroon ng advance reading. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 14 nung libro po ni Pastor Noel. So pag-uusapan po natin ngayon, nung part 1 po, napag-usapan natin yung covetousness o yung pagiging sakim. At ngayong naman po sa ating pag-aaral ngayong umaga, pag-uusapan naman natin kung ano yung kabaligtarang biyaya. Dahil gaya po ng ating napag-aralan nung nakaraan, para po tayo ay magkaroon ng buhay kabanalan, na yun po yung ating goal o yung ating ine-aim sa ating buhay Kristiyano, kailangan po nating malaman kung ano yung mga kabaligtarang biyaya na dapat nating gawin para magpatuloy tayo sa buhay kabanalan, particularly sa pagpatay o yung mortification of sin. So, alam po natin, no, kunya yung sinabi ni Apostol Pablo, yung mga nagnanakaw, so yun ay kasalanan, yung pagnanakaw. Ano sabi ni Apostol Pablo? Yung mga nagnanakaw, wag na kayo magnakaw, kundi magtrabaho kayo. So yung pong pagnanakaw, yun yung kasalanan. Ngayon, para mapatay mo yung kasalanan o ma-mortify mo yung sin, kailangan linangin mo, i-cultivate mo yung opposite grace nung sin na yun, which is yun yung pagtatrabaho. So yun po yung ibig sabihin ng opposite grace o kabaligtarang biyaya na ating pinag-uusapan. So, gaya po ng ating sinabi, ang ating pong topic ngayong umaga ay tungkol sa contentment. So, ito po yung opposite grace ng covetousness. Yung pagiging kontento. Ito yung kabaligtaran ng pagiging sakim o yung pagiging greedy. So, ito po yung ating scriptural basis sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa Philippians 4, verse 11. Ito po ang sinasabi, ito po ay sa ESV version. Sabi rito ni Apostle Pablo, "Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content." So yun po yung sinabi ni Apostle Pablo. So alam po natin, no, just a quick background sa Book of Philippians, na si Apostle Pablo noong mga panahon na ito, siya po ay nakakulong. Siya po ay isang prisoner, no? Literal po yun, nakakulong po si Apostle Pablo nung panahon na sinulat niya itong Book of Philippians. At kung babasahin natin yung mga susunod na verses dito sa chapter 4, makikita natin yung kalagayan niya, na siya ay nagutom, siya ay nahirapan. So, kaya sinabi din dito "For I have learned in whatever situation." Kasi yung situation niya, yung kanyang sitwasyon o yung kanyang pinagdaraanan ng mga panahon na to, talagang matindi yung kanyang pinagdadaanan dahil siya isang bilanggo. So, sabi rito ni John MacArthur sa kanyang commentary, yun daw pagkagamit doon sa sinabing to be content is, ang ibig sabihin nito is to be self-sufficient or to be satisfied. It is the same word translated sufficiency dun sa 2 Corinthians 9 verse 8. So it indicates independence from any need for help. So makikita po natin, sinasabi lang dito ni Apostle Pablo na yung kanyang kasapatan ay walang iba kundi sa Panginoon. Doon yung kanyang kasapatan. Kaya nga sinabi niya, whatever situation, I am to be content. So yan po yung main premise natin dito sa ating topic ngayong umaga. Yung pong kasapatan, kagaya nga ni sinabi ni Deacon Leo kanina sa preaching, no? Yung pagiging content, yung contentment, yung mga bagay na may kabuluhan. Diba? So, magpatuloy po tayo. So, balik-aral lang po muna. So, sabi natin, noong nakarang lesson, covetousness is a governing desire
for possession of temporary property. So ito yung meaning natin na in-establish natin do sa ating nakarang lesson na yung pagiging sakim o ganid, ito yung governing desire. So tinuro natin, hindi masama na magkaroon tayo ng mga pag-aari, hindi masama na pagyabungin natin yung ating mga hanap buhay, magsumikap tayo, galingan natin, no? Ayusin natin yung trabaho natin o yung negosyo sa ating pinagkatiwala ng Panginoon. Yung po ay kalooban ng Panginoon yun, hindi yung kasalanan. Pero, itong pagiging sakim o ganit, kung ito ay yung governing desire, ito na yung talagang nagko-control sa buhay ng isang tao o isang nagsasabi na siya ay mananampalataya, na magkaroon ng mga bagay na yung mga temporary lang. Lahat naman ng bagay dito sa mundo, alam natin, temporary yan. Pero, gaya na sinabi natin, hindi masama yun. Pero kung ito yung governing desire na sa buhay ng isang tao, maaaring siya ay nagkakasala na siya sa kasalanan ng covetousness o meron na siyang covetousness sa kanyang heart. So sabi natin dito again sa Proverbs 14:23, ang sabi, in all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty. Ano ibig sabihin nun? So pag naghahanap buhay tayo ng maayos, talaga nagsisikap tayo. Hindi tayo nagtatrabaho lang na unless lang sa charity tayo nagtatrabaho. Siyempre, pag tayo nagnegosyo, naghanap buhay, nag-expect tayo na meron tayong kita, may profit. At yun ay tinuturo ng Biblia. At sinabi pa rito, but mere talk tends only to poverty. Kung hindi mo pinag-aayos, hindi maayos ang plano mo, siyempre, malulugi ang negosyo mo. So, talagang totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos na it tends only to poverty kung mere talk lang. So, yung sinasabi natin dito, yung gusto nating establish dito na principle, hindi masama yung maghangad o ikaw ay magpursige sa kung anumang vocation na tinawag ka ng Panginoon. Pagbutihin natin. Yun yung tinuturo ng Biblia. Pero, sabi rito, it becomes covetousness when the desire to possess becomes a governing motive. So, alam po natin yan, no? Napag-aralan natin yan. May mga example tayo na napag-aralan doon sa mga previous na example natin. No? Nakita natin doon yung mga ino-offer ng mundong ito, kung panay ang habol natin doon, yung oras natin, yung lakas natin, yung mga resources natin, kung doon natin uubusin lahat, at ito na yung nagkocontrol sa atin. At higit sa lahat, kung hindi tayo marunong magpasalamat, at hindi tayo marunong magbigay ng biyaya natin sa mga kapatid natin na nangangailangan, puro lang tayo pakabig, yun po ay covetousness. So, malinaw po yun, ano? So, ngayon po, pag-aaralan natin yung opposite grace. So, yun nga, yung contentment. So, ano ba ito? Ang sabi rito sa ating material, contentment, satisfaction with one's present lot. So, ano po ang verse na nagsusupport dyan? Ito po, yung sinabi rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8. So basahin po natin saglit itong 1 Timothy (6) verse 7 to 8. So sabi rito ni Apostle Paul, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out. If we have food, clothing, we will be content with this. So nakita po natin, no, yung sinabi ni Apostle Pablo na yung pinaka main na kailangan natin, no, sa buhay na ito, na kailangan in terms na kung paano tayo ay mabuhay sa physical na aspeto ay yung ating clothing, yung food, at syempre, yung shelter, kasama na rin doon. So, yun lang. Yung need, no? So, sabi ni MacArthur rito, yung the Greek word means self-sufficiency was used by the Stoic philosophers to describe a person who was unflappable and unmoved by external circumstances. Christians are to be satisfied and sufficient and not to seek for more than what God has already given them. He is the source of true contentment.
So kung ano po yung pinagkaloob sa atin ngayon ng Panginoon, dapat po matuto po tayo na magkaroon ng satisfaction do sa bagay na yon. Again, napag-aralan natin last lesson natin na ang antidote doon is magkaroon ka ng puso na nagpapasalamat at saka ikaw ay magkaroon ng puso na ikaw ay mapagbigay. So sabi po rito sa ating next slide, understanding contentment. So sabi rito, contentment is not the absence of aspiration for the future gains. So anong sabi sa Ecclesiastes 11:6? So ang sabi diyan, basahin lang po natin saglit. In the morning, sow your seed, and at evening, do not let your hand rest, because you don't know which will succeed, whether one or the other, or if both of them will be equally good. So ano pong sinasabi rito? Yung contentment, hindi ito yung parang, sige na, kontento na ako dito, parang ganito na lang yung gagawin ko sa trabaho ko, sa hanap buhay ko, parang, yun ba yung contentment? So, hindi po yun yung tinuturo natin na contentment na sinasabi. Kasi tinuturo ng Biblia na dapat pagbutihin mo yung trabaho mo. Kung ano mang, kagaya na sinabi natin kanina, kung ano mang vocation tayo tinawag tayo bilang, kunyari, doktor, engineer, lawyer, kung tayo man ay businessman. So, dapat, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang sabi nga, dapat tayo ay good steward, di ba? Nung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng mga material na pagpapala o mga kayamanan, dapat paglinangin natin yon. So, hindi ito yung contentment. Hindi sabihin, sasabihin mo, ako may contentment ako kasi dapat hanggang dito lang. Ay, hindi po yun ang contentment na sinasabi dito. Kasi, kapag po tayo ay binigyan ng Panginoon ng pinagkatiwalaan tayo ng bagay na hanap buhay natin o trabaho o negosyo, dapat po pagbutihin natin. Gaya nga na sinabi dito sa Ecclesiastes 11 verse 6, hindi mo alam kung alin dyan yung magpo-prosper. So, dapat mag-effort ka. Ibig sabihin, aralin mo talaga yung iyong mga businesses o yung mga trabaho na gusto mong pasukin o yung mga pinaplano mo. Dapat may maingat kang pagpaplano dyan. At yan naman ay biblical. Hindi yan yung contentment na sinasabi. So, sabi nga rito, not the absence of aspiration for the future. Siyempre, tinitingnan mo balang araw, magiging ganito yung iyong hanap buhay, yung iyong business. So, hindi po yun yung contentment na wala ka ng aspiration for the future. Sabi dito ni Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment. By the way, ito po, itong book na to, alam ko, madadownload ito ng free sa mga website. Sa monergism.com, alam ko meron to The Rare Jewel of Christian hindi po to commitment, sorry, wrong spelling. Contentment po ito. The Rare Jewel of Christian Contentment. Ang sabi ni Jeremiah Burroughs sa kanyang libro, it is inward as opposed to mere apathy or emotional detachment. So yung pagiging kontento, hindi ito yung parang malungkot ka. Kasi kailangan para makontento ako, kailangan parang disappointed ka o malungkot ka. Hindi po ito yon. Inward ito. Ibig sabihin, pag sinabing inward, kung ano yung pinagkalob sa'yo ng Panginoon, inwardly, ikaw ay nagagalak at ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya. So, hindi mo kailangan magpalungkot ka. O kung ikaw ay binless ng Panginoon, sabihin natin, ikaw ay naging successful na businessman, maganda trabaho mo, malaki ang sweldo mo. So, hindi ibig sabihin na parang, titigil na ako kasi para pala maging content ako, dapat maliit lang sweldo ko, ito lang kita ko. Hindi po yun. Ito po ay inward. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon mo, kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, pwede kang maging kontento kahit na ikaw ay binebless ng Panginoon materially, na hindi mo kailangan na magmukha kang parang malungkot o magmukha kang parang kawawa para masabi mo na may contentment ka sa puso mo. So, mali po yun. Mali po yun na pag-intindi sa contentment. Hindi po yun yung contentment. Kaya wag niyo pong iisipin na, kunyari, como
Itong kapatid na to, parang nakita nyo, talaga nakakaangat sa buhay. Isipin nyo kaagad, wala siyang contentment. Ay, mali po yun. Kasi inward po ito eh. Hindi po ito panglabas. Pwede pong tayo, wala tayo, pero sa puso natin, meron tayong covetousness. Di ba? So, mag-ingat po tayo doon. Hindi po ito panglabas. Ito po ay pangloob na ito pong tunay na contentment o yung pagiging kontento. Hindi po ito nakikita sa panglabas lang. Though, siyempre, makikita rin natin kung ang isang tao ay greedy, siyempre, nakikita rin natin yun sa kanyang mga ugali, sa kanyang mga ginagawa. At ano pa, it is quiet as opposed to murmuring. So, ano ba yung murmuring? Ito yung puro reklamo. So, na-discuss din natin yan nung nakarang lesson na isa rin sa antidote para magkaroon tayo ng contentment is hindi tayo dapat mareklamo. Though, binigyan na tayo ng Panginoon ng blessing na to, nakamit natin itong pinagpe-pray natin na material blessing, na pagpapala sa Panginoon, pero dahil nga yung ating indwelling sin na natili pa rin sa atin, may tendency pa rin tayo na nagre-reklamo pa rin tayo. Binigay na to sa iyo ng Panginoon. Pero, andun pa rin yung pagre-reklamo mo sa Kanya. So, again, ang antidote doon is gratitude. Magpasalamat sa Panginoon kung ano binigay sa atin ng Panginoon. No? So, yung contentment, hindi ito yung mga bagay na to. Yun yung sinasabi dito ni Pastor Noel sa kanyang lesson. So sabi rito, note, the consumerism of the present age is bent on creating a need. Ano yung need na yun daw? To be discontent. O, tama naman po. Sa cellphone na lang. Every year yata, labas ang labas yung mga bago. So ngayon, ano na, iPhone 15. Diba? So kung ikaw naman ay maayos naman yung cellphone mo, okay naman. 'Di ba? Bakit kailangan mong sundan ng sundan yung mga bagong labas na mga iPhone? So, yun yung consumerism. Kailangan bili ng bili. Shopee, Lazada. Hindi ko sinabi na kasalanan po mag-Shopee tsaka mag-Lazada kasi yan naman po ay niloob ng Panginoon niya na maging convenient para sa atin. Na mabilis na yung mga pangangailangan natin ay mabili natin. Pero kung ito po yung nag-occupy sa ating buhay, yung pagiging, yung consumerism o yung gusto natin kung ano man yung nakikita natin sa mga social media, ay magkaroon tayo ng mga ganito, kahit hindi, sa tingin natin, hindi naman natin kailangan. Yun po yung sinasabi dito, hindi po yun yung pagiging kontento. Kasi isipin, pag nagkaroon na ako na itong ganitong cellphone, tingin ko, goods na ako, kontento na ako. Lord, sana bigyan niyo ako ng ganitong cellphone. O, dumating na sa iyo yung cellphone na ganito, gusto mo, nakita mo na may bago na naman. Ako, may bago na naman. Diba? So, doon tayo nagkakaproblema. Pag humabol tayo ng humabol, kung anong ino-offer ng mundo na to, sumunod tayo ng sumunod sa ino-offer ng mundo na to, doon tayo pwedeng pumasok na magkaroon tayo ng covetousness sa puso natin. So, hindi naman natin sinasabi na bawal bumili. Kunyari, sira na yung gamit mo. Diba? O kaya, talagang kailangan mo tong gadget na to sa trabaho mo o sa pag-aaral mo. So, tama naman yan na tayo ay bumili niyan. Pero kung sa tingin natin, maayos pa yung gamit natin, pero gusto lang natin, para meron tayong bagong gato, lagi tayo nakasunod sa uso, yun, doon tayo magkakaproblema. So sabi rito, sense of need creates dissatisfaction, orienting to possessing, purchasing money. So, ang gusto lang sabihin ni Pastor Noel dito, which is ako na-experience ko po ito, no? Personally, ako, kailangan ko rin mag-grow dito sa biyaya na to sa tulong ng Panginoon. Kasi nga, pag nagkaroon na ako ng ganitong bagay, parang sandali lang parang weeks lang, minsan weeks lang, minsan naman, maabot ng buwan. Na parang tuwang-tuwa ako, may bago akong laptop. Ganda talaga nito Pero sandali lang, maya-maya parang hindi ka na satisfied. Parang nawala na yung umpisa na parang na-excite ka na nagkaroon ka ng gamit na yon. At tingin ko naman, lahat tayo na-experience natin yon. So, ano ngayon ang tendency? So, ang tendency, lalo kang mag-asam na sana
para mas maganda yata yung sunod na ano, kaya eto naman yung bibiling ko. Meron na ako nito, dadagdagan ko naman ito. So yun po yung mangyayari dyan. It creates dissatisfaction, hindi ka nasasatisfied. So pagka humabol tayo ng humabol sa takbo ng mundong ito, ito yung mangyayari sa atin, dissatisfaction. No? So ano epekto niyan? So again, hindi ko sinasabi na hindi dapat magpursige sa trabaho, pero baka mamaya nagtatrabaho tayo, nagpupursige tayo para lang humabol tayo ng humabol sa takbo ng mundong ito. So yun naman po yung delikado doon. Anong sunod? Sabi rito, Christians need to live a counterculture of contentment that challenges society. So yan po yung isang hindi po natin kaya to, no, kung tayo lang. Kaya nga mamaya makikita natin, sabi natin opposite grace. Ito pong contentment, ito po ay biyaya ng Panginoon. At mamaya makikita natin lalo yan. Ano ibig sabihin po nun? Hindi po natin kayang ipabricate ito na sarili natin. Nasabihin natin, contentment, kaya ko yan. Kailangan ko lang mag-seminar, kailangan ko lang bumili ng mga self-help books, o kaya kailangan ko lang magbasa ng mga kung ano-ano, kahit nga Bible. Pero kung wala yung biyaya ng Diyos sa'yo, wala yung totoong pagkilos, yung inward. Kaya nga sabi rito, it is inward. Eh hindi po yung kayo magkakaroon ng tunay na contentment. Kaya ang sabi rito, Christians need to live a counterculture contentment that challenges society. Gaya nga sa preaching kanina, nung binautismoan tayo, ang sinabi, isuot. So part po ng pagsusuot natin, ng ating kasuotan, yung righteousness ni Christ, ay yung pagiging content po. Kaya mahirap po ito talaga sa sarili lang natin, hindi natin kaya to. Kasi grabe po yung puwersa ng mundo ngayon eh. 'Di ba? Talagang mahuhulog tayo dito kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoon na bigay tayo ng biyaya para tayo ay mabuhay ng merong contentment. So sabi rito, live a counterculture. So counterculture against the flow ng takbo ng mundong ito of contentment that challenges society. So dapat pala, mga Kristiyano, nakikita sa buhay ng isang nagsasabi o nagpo-profess sa Kristiyano na siya ay may contentment siya. Again, beware. Contentment is not acceptance of what is wrong, mediocre, or unfruitfulness. So, linawin lang. Hindi porke contentment, kunyari, may hanap buhay ka. Again, gagamitin ko ulit example, business. Okay na yan? Dapat makontento tayo kung ano meron eh. So, ano ba yun? Parang, ano na lang, basta-basta na lang ba? Ganon? Yung ba yung pagpapakita ng contentment, basta-basta na lang yung mga gagawin, paghahanap buhay. Sabi sa church, dapat content. O, sige, kung ano lang yung, yun na yun. Hindi po yun. Hindi po yun yung wrong, mediocre, no? Or unfruitfulness. Gaya na sinabi natin kanina, kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, dapat nating pagbutihin. Dapat magsikap. Kung may trabaho, may negosyo, galingan. So, hindi yun yung contentment. Hindi yun yung sinasabi natin. Na kung ano na lang ang meron, kahit hindi maganda, hindi na-satisfy yung ating customer, ay hindi po yun ang contentment na sinasabi dito. The grace of contentment is an active rejection of covetousness and murmuring. So, yun po yun. Ito po yung active. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano, meron siyang kanyang responsibility na kanyang i-reject yung kasakiman at saka yung pagrereklamo. So, hindi po ibig sabihin na wala na siyang gagawin. Again, sabi ni Jeremiah Burroughs, contentment is attained not so much by addition as by subtraction. Anong ibig sabihin nito? Not so much by addition as by subtraction. So, ang sinasabi lang ni Jeremiah Burroughs dito, sabi niya, the world has no skill, sabi niya, that is his way of contentment. It is a way that the world has no skill. I open it thus not so much by adding to what he would have or to what he has, not by adding more to his condition, but rather by subtracting from his desires, so as to make his desires and his circumstances even and equal.
Again, dinagdag pa niya, sabi niya, a carnal heart, yun daw pusong makalaman o makamundo. A carnal heart knows no way to be contented but this, I have such and such possessions, and if I had this added to them, and the other comfort added that I have not now, then I should be contented. Perhaps I have lost my possessions if I could only have given to me something to make up my loss, then I should be a contented man. But contentment does not come in that way. It does not come, I say, by adding to what you want, but by subtracting from your desires. It is all one to a Christian whether I get up to what I would have attained. So, ang sinasabi niya rito, yung addition, hindi ito yung para magkamit ka na magkamit ng mga bagay. Hindi yung subtraction na sinasabi niya rito, para maging kontento ka, yung desire mo, kailangan bawasan mo. Yung desire mo na magkaroon ng mga bagay na temporary. So, yun yung sinasabi niya rito. So, para ikaw ay magkaroon ng contentment, ang kailangan mo, subtraction. Yung desire, kailangan mong bawasan. So, hindi ibig sabihin no, na pag binawasan mo yung desire mo, yung mga legitimate na bagay, apektado na, hindi po yun ang ibig sabihin. Desire nga desire. Kailangan kontrolin mo yung desire mo. Ano pa? So, nakita natin, no, kung ano po yung pagiging kontento doon sa mga previous slides na ating nakita. So, hindi ito yung ikaw ay malungkot, ikaw ay parang wala kang enthusiasm sa ginagawa mong trabaho o hanap buhay mo o kung ano mang profession na tinawag ka. Hindi yun yung contentment, hindi yun yung pagpapakita na kontento ka, na ikaw ay hanggang dito ka na lang. Hindi yun ang ibig sabihin. Kundi, ang sinasabi ito, yung desire mo. I-check natin ngayon yung mga desire natin. Bakit ba natin kailangan to? Bakit gustong-gusto natin magkaroon ng mga ganitong temporary na bagay? Bakit ito yung desire mo? Ano ang purpose nito? Bakit mo to kailangan? So, yun yung mahalaga na i-check natin. Hindi ito yung kailangan magmukha tayong kawawa para masabing kontento tayo. 'Di ba? Hindi na tayo bibili ng mga ganitong bagay. Bawal tayong bumili ng ganito. 'Di ba? Kunyari ako, ang relo ko, Apple Watch. So, kailangan ba hindi ako bibili ng Apple Watch para sabing may contentment ako? So, hindi po yun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po, no, kunyari, meron na ako nito, gusto ko pa, marami pang relo, ang gusto ko, 10. Tingin natin, hindi yun yung contentment. So, malinaw po, hindi po tayo nagtuturo na itong mga bagay na to ng mga legitimate, masama. Ang tinuturo po natin, kung ito yung governing desire mo, kaya nga again, yung ating word o yung ating term na ginagamit is yung desire. I-check po natin yung ating mga desires. Yun po yung ating tinuturo o yung pinag-aaralan natin dito. So, sana po, malinaw po yun, ano? Hindi po tayo nagiging legalist na, oy, bawal yan. Dapat ang kotse nyo, ganito lang. Bawal kayong bumili ng mga ganitong brand. Diba? Hindi po yun. Hindi po yun yung contentment na sinasabi. Kasi kung, gaya po na sinabi natin, kung kayo po ay binless ng Panginoon, no? Kaya nyo pong bumili ng mga ganitong bagay. In terms of, siyempre, nandun pa rin yung moderation, at saka again, yung pagpapasalamat, at saka yung pagbibigay sa kapwa. So, wala po tayong problema doon. Hindi po tayo nakatingin, no? Pero siyempre, kung namang sobrang extravagant yung iyong buhay, yung tipong araw-araw gusto mo nagla-lunch ka sa hotel, gusto mo every week meron kang nagboborakay ka. So, iba namang usapan po yun. Diba? Papasok na tayo sa worldliness kapag ka naging gano'n naman ang buhay natin. So, balance lang po. So, ngayon naman po, pupunta naman po tayo kung paano tayo magkakaroon o paano natin paglilinangin o i-cultivate yung contentment. Ito po yung sunod na ating pag-aaralan. So, una, again, mahalaga po ay matuto tayo ng mga essential doctrines o the doctrines essential to contentment. So, again, ito pong biyaya na ito, hindi po ito dumarating na mystical, magical.
So, ito po ay nanggagaling sa pagkatuto natin sa salita ng Diyos. No? Ano pong sinabi? Providence. So, dapat matutunan po natin kung ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa providence. All things happen in the believer's life according to God's purpose. So, ang tinuturo po ng Biblia, lahat po ng bagay, no? Good things and bad things, ito po ay nangyayari dahil sa providensya ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay pinahintulot ng Diyos sa atin. Ang providence po na tinuturo sa Biblia, hindi po ito yung kagaya ng fatalism. Ano ba yung fatalism? Ang fatalism po, ang ibig sabihin niyan, whatever happens will happen. Ano magandang example niyan? Karma. Di ba sabi, karmahin ka sana, ganyan, di ba? So, merong bad karma, merong good karma. Kung hindi nyo alam yun, ha? Pero, ganun yun. Hindi ko alam kung meron ditong nagpa-practice na ano. Sana wala, di ba? Pero ang sinasabi lang nun, parang pag may ginawa kang ganitong bagay, babalik sa'yo yan. So, alam natin, sa buhay natin, hindi tayo lagi nakakagawa ng mabuting bagay, tama? Marami tayo sablay eh. So, ibig sabihin, yung sablay mo, nagpa-pile up. So, yung karma mo ngayon, kung yun yung worldview mo, karma, nagpa-pile up ngayon yung bad karma mo. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong bawiin ngayon yun. Kasi may utang ka eh. Iniisip mo, sa paggawa mo na mabuti, yung utang mo na ganyan, yung bad karma mo, kailangan palitan mo ng mga good na ano, para may good karma ka, para mabawasan. So, yun yung fatalism. Iniisip natin na itong mundo na to, wala nagko-control. Tumatakbo lang itong mundo na to nang sa kanya lang. At pagka meron kang ano, yung tinatawag nila mga laws of nature. Nyari, nagtapong ka ng basura, basurang tinapong mo, babalik sa'yo. Well, practically, tama naman yun, di ba? Siyempre, kayo rin naman ang magsasuffer kung hindi nyo aalagaan yung environment. Pero sinasabi sa fatalism, parang walang Diyos na nagko-control ng mundo. Kung ano lang nangyayari sa mundo, whatever happens will happen. Diba? Para kunyari, nagka-cancer ako. Hindi ko alam itong doctrine ng providence. Ano isipin ko? Ba't ako nagka-cancer? Diba? Wala na. Hanggang doon na lang ako. Iniisip ko na lang, siguro mahina talaga yung genes ko. I have a bad genes, kaya ako nagka-cancer. Pero hindi mo nakikita na ang Diyos, pinapahintulot rin niya yung mga bagay na yon. At kung sa kanyang awa, sa kanyang biyaya, pwede kanyang bigyan ng kagalingan sa karamdaman na yon. Pero pagka wala kang doktrina ng providence, wala na, tapos ka na. Hanggang doon ka na lang. Isipin mo na, tatanggapin mo na lang. Eh, wala eh, ganun talaga eh. Yun yung fatalism, parang, wala eh, ganito talaga buhay ko eh. Di ba? Ganito na lang talaga ako eh. So, ano epekto nun? Ayaw mo na magpursige. Di ba? Wala, kawawa na talaga ako eh. Mahirap lang talaga kami. Eh, yun yung fatalism. Pero hindi yun yung providence. Ang providence, alam mo na ang Diyos, siya nagpo-provide ng lahat. Siya ang may bigay ng lahat. Pag sinabing lahat, hindi lang puro good. Pati yung bad. Pinapahintulot niya yun. So, the believer must accept his present lot as God's good purpose. Romans 8:28. Sabi rito, and we know that for those who love God. So, ito yung mga tao na iniligtas ng Panginoon sa kanyang biyaya. All things work together for good for those who are called according to His purpose. Malino po sinabi rito, all things. Pag sinabing all things, hindi lang to good things. Kasi sabi rito, all things work together for good. Hindi sinabi rito na all good things. Kasama po rito yung bad. So kung meron tayong mga struggle sa buhay natin, yun ay part ng providence ng Panginoon. At yun ang isa sa dapat nating maintindihan para magkaroon tayo ng contentment sa ating puso. Na kung ano man dumating sa buhay natin, inalaw to ng Panginoon for our good. Kasi alam natin, ang Diyos ang ating Ama eh. Di ba? Ano pa? Provision. So, nauna, providence. Ngayon naman, provision. So, anong pinakaiba ng providence sa provision? So, obviously, every possession is distributed out of God's goodness.
So, ano sabi sa 1 Chronicles 29:12? Si Solomon yata po nagsabi nito no? Tama ba? Tama ba? O si David? Sabi rito, both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So, in-acknowledge dito sa 1 Chronicles 29:12 na lahat ng kayamanan, lahat ng honor ay nanggagaling sa Panginoon. So, si David? So si David yung nagsabi. So again, sabi rito, riches and honor. So, hindi po kasalanan nyo na tayo ay tumanggap ng kayamanan, pagpalain tayo ng Panginoon, tayo ay maging isang distinguished na i-honor tayo dito sa mundo. Hindi po yan masama kasi yan ay galing sa Panginoon At ang sabi rito, you rule over all, and in your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So, bakit kailangan maintindihan natin to? Itong mga doktrina na ito para sa contentment kasi ito yung mag-govern sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may kakontentuhan. Na alam natin ng lahat ng bagay na to galing sa Panginoon. So, ano yung epekto nito? Pag alam natin na lahat ng bagay galing sa Panginoon, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi natin aangkinin yung glory at alam natin na lahat ng bagay na yon ipinagkulob lang sa atin yun ng Panginoon. So, contentment, meron kang humility, meron kang grateful heart, o meron kang gratitude sa lahat ng blessings na binibigay sa iyo ng Panginoon. So, sabi, whatever possession is denied us, we already have the greatest gift. So, again, alam natin na yung greatest gift na yon ay walang iba kundi yung eternal life na pinagkalob sa atin. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? So sabi rito, all things, hindi lang ito spiritual na bagay, Alam natin kung ano yung kailangan natin, gaya nung napag-aralan natin last time. Bakit kaya yung prayer ko hindi sinasagot ni Lord? Ang tagal ko na pinagpe-pray itong promotion na to, o itong property na to, na sana mabili namin mag-asawa. Kasi baka mamaya hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa'yo Baka hindi mo kailangan talaga yun So akala mo lang kailangan mo yun. Pero ang Panginoon, mas alam niya kung ano yung kailangan niya. Kasi alam nga niya lahat Siyang may kontrol ng lahat ng bagay So yun yung tinuturo sa atin dito. Kung anumang mga bagay na hindi tayo nagkaroon, isipin natin yung binigay sa atin ng Panginoon na walang iba kundi yung kanyang bugtong na anak. Yun yung greatest gift na meron tayo. Again, hindi natin sinasabi na puro spiritual na lang tayo. Siyempre, pag pinabayaan natin yung material natin, paano naman tayo magpupuri sa Panginoon kung hirap na hirap tayo, may sakit tayo, dahil sa pagpapabayaan natin. Hindi po yun yung tinuturo natin dito. Wag po tayo magkamali. Pero tinuturo natin, kung ano man yung dumating sa atin, o hindi pinagkulob sa atin ito ng Panginoon na pinagpe-pray natin, hindi tayo dapat magreklamo. Hindi tayo dapat malungkot. Kasi alam natin, ito ay provision ng Panginoon. Ito ay sa providence ng Panginoon. At higit sa mga bagay na meron tayo sa mundo, yung greatest gift ay walang iba kundi yung kaligtasan na tayo dapat sa impyerno na tayo pupunta. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, inalis na tayo doon. Nilipat na tayo mula sa galit at pot ng Diyos patungo sa kanyang kaluwalhatian. So sabi rito, the believer has every reason to be thankful and no reason to grumble. Again, sinabi natin, maging mapagpasalamat at maging mareklamo. Ano pa? So yung po una natin nakita, dalawang doktrina na dapat natin matutunan. Providence at saka provision. So, next, makikita po natin, redemption. So sabi rito, God's greatest provision is grace of salvation in Christ. So again, in-explain na natin yan. So, nadoble yata. So susunod po, number 2, nakita natin kung ano yung mga doktrina na dapat nating maunawaan o matutunan. Ngayon, ito naman,
Ano ba yung warning of Eden na sinasabi dito ni Pastor Noel? Sabi dito, man's fall has at its root discontent in God-given status. So partly, kailangan maintindihan natin kung saan ba nag-uugat. Ba't meron tayong discontentment sa puso natin? Bakit sa mundo meron tayong discontentment? Bakit gusto natin maghangad ng mga bagay na sobra-sobra? Alam natin, sa Garden of Eden, so sabi rito, Adam and Eve were supplied an abundance. So gaya nung kahapon, sa exhortation ni Pastor Joey, ma-share ko lang po sa inyo, na ibinigay na ng Diyos lahat kay Adam sa kay Eve. No? Eto, pwede nyo kainin to, para sa inyo to. Ako magpo-provide para sa inyo. Pero sabi ng Panginoon, lahat yan pwede nyo kainin. Pero lang itong bunga ng puno na to. Kasi kung pag kinain nyo to, tiyak kayo ay mamamatay. So sabi rito, they chose the one of limits. So yun yung problema. Pinili nila na sumuway. So tayo rin, yung discontentment, sa nag-uugat yun, sa pagsuway natin. So alam natin, providence, provision, alam natin na dapat magpasalamat sa Panginoon, maging kontento. Pero ano ginagawa natin dahil sa ating indwelling sin? Tayo ay sumusuway. So gaya ni Adam and ni Eve, tayo ganun din. Kaya ito yung root ng discontentment Baka binigay na sa'yo ng Panginoon to, may hanap buhay ka na. Nakapag-establish ka na ng pamilya mo, biniyaan ka marahil ng anak, salamat sa Panginoon, meron kayong disenteng bahay, kung kailangan nyo ng sasakyan, ang Diyos nagkaloob din ng sasakyan. Pero despite that, ng mga blessings na binigay sa'yo, andun pa rin yung pagiging discontent mo. So ano yun? Yun ay pagsunod na. O kaya, ito lang yung dapat na gawin mo, pero sinosobrahan mo na. So kagaya ng ginawa, you choose to disobey, or they chose the off limits. So yun yung root ng discontentment. So Adam and Eve represented God to creation. They listened. You shall be gods. Saan sila nag-listen? Di ba doon sa serpent? Sabi ng serpent, hindi. Pag kinain mo to, alam mo ba, pag kinain mo to, mabubuksan yung mata mo, malalaman mo yung good and evil, and you shall be like gods. So, nakikita natin dito na kapag tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ng mundong ito, na taliwas sa sinasabi ng Biblia, ito yung isang dahilan o ugat kung bakit tayo nagiging discontent sa ating buhay. So, paano natin ngayon i-cultivate yung mga bagay na ito? Ang dapat natin gawin, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon at wag natin pakinggan kung ano yung sinasabi ng mundong ito. So, yun po yung tinuturo sa atin dito. Then, pangatlo, disciplines requisite for contentment. So, ano yung mga disiplina na kailangan natin gawin? So, kanina, doctrine, nakita natin, provision, at saka providence. Tapos yung warning, nakita natin kung bakit bumagsak ang mundong ito sa pagkakasala, wag natin tularan. No? Ngayon, ano naman yung mga disiplina na kailangan natin gawin? So, una, daily grateful thanksgiving. Saturate your day with thanksgiving. So, sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Again, in all circumstances. Whether good or bad, give thanks. So, tayo siguro marahil bihira tayo magpasalamat pagka nandun tayo sa sitwasyon na hindi maganda. Kadalasan sa atin, magrereklamo kagad tayo Nagpapasalamat lang tayo pag may blessing Pero, ito yung sinabi ni Apostle Paul no? Sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, naalala ko po, I-share ko lang dito sa give thanks in all circumstances. Taong 2007, ang aking pong father ay naoperahan po ng aortic aneurysm. Sabi ng doktor sa amin, wag na kaming umasa na makakasurvive ang father ko o
50-50 na yung kanyang kalagayan. So, ako po ay lubos na nalungkot, no? Sa pagkakataon na yon at ako ay umiiyak. At sabi ko, parang hindi ko kaya na mawala yung father ko. 2007 po yon. Pero ito yung, actually, ang nag-comfort sa akin yung Romans 8:28, no? Yung nga, no? All things work together for good, no? So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ano po yung kalooban nyo, kung kukunin nyo yung daddy namin, tulungan nyo po ako na, una, tanggapin ko yon, maintindihan ko yon, at alam ko na ito ay ayon sa inyong kalooban na para sa kabutihan namin. At doon, nagkaroon ako ng pagpapasalamat na, salamat Panginoon, kung ano man, kayo na po ang bahala. So, to cut the story short, ang nangyari po noon, umuwi po ako sa bahay, sa ospital, kasi hindi ko kaya na makita ko yung tatay ko na gano'n, na nag-aagaw buhay, naiwan yung mami ko, saka yung mga kapatid ko. Ako po umuwi. Medyo mahina po ang loob ko talaga eh. Tsaka sa magkakapatid, parang ako yung mahina talaga. So, nakatulog po ako. Dumating yung hapon, para mga alas 3 yata, tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, si daddy, out of danger na daw, sabi ng doktor. So, lalabas na sa operating room, ililipat na sa room. Pero ICU pala, ICU pa rin. So, punta ka na dito kasi ililipat na sa ICU. So, salamat sa Panginoon. Pero ako, nung time na yun, nagkaroon na ako ng parang, sabi ko sa'yo, nakatulog po ako noon, nagkaroon ako ng peace. Na kung ano man mangyari sa tatay ko, kunin man siya ng Panginoon, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Provision to ng Panginoon sa amin eh. So, dapat magpasalamat. Kaya sabi rito, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, na-share ko lang po sa inyo yun, pero ang gusto ko lang sabihin doon, hindi po yung madali, no? I'm speaking, na naranasan ko po yun. Kaya, alam ko po yung kung sino man po sa atin yung may pinagdadaanan na ganyan ngayon, naranasan ko po yung pinagdaanan nyo, hindi po ito madali. Kasi, pumasok din sa akin yung tumama loob ko, nagreklamo ako, Lord, bakit ganon? Mabait naman yung tatay ko, bakit pinahintulot mo to? So, yun po yun. Again, second bullet dito, growing spiritual focus. So, ano yung mga disiplina natin? Una, dapat maging mapagpasalamat. Pangalawa, kailangan lumago tayo sa mga spiritual na bagay. So, ano ba sinabi sa Galatians 5:22? Yung fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Sabi, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. So, ito pong lahat ng mga bagay na ito, hindi lang po ito darating sa atin na parang magic lang. Ito dapat ipamuhay mo to. Magpakita ka ng pag-ibig sa kapwa mo, especially sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Dapat meron kang joy kung ano man ang circumstansya mo sa buhay kasi alam mo na ang Panginoon hindi ka niya pababayaan. Meron kang peace, patience, kindness. So, kailangan natin lumago sa mga bagay na to. Hindi ito something na darating overnight, no? O mangyayari overnight. Kailangan nating disiplinahin yung sarili natin dito sa mga fruit of the Spirit na sinasabi sa atin sa Galatians 5:22. So, yan yung mga ways ng mga disiplina para magkaroon tayo ng contentment. Nalinangin natin itong biyayang ito. Again, linawin ko lang, no? Contentment is grace. Hindi po ito sarili nating effort. Ito po ay pinagkakalob ng Panginoon. Pero etong mga bagay na ito na tinatawag natin sa theological term na means of grace, ito yung ginagamit ng Panginoon para linangin natin to. So, ibig sabihin, meron tayong responsibility na gawin natin itong mga bagay na ito. So, sabi, we can be spiritual even when doing our earthly task. Spiritual graces. So, hindi lang sa church, no? Kahit yung mga earthly tasks natin, yung hanap buhay natin, sa pagpapamilya, pwede nating linangin yung mga bagay na yan. Hindi lang sa church pinapakita yan pag Sunday. Admire people for their grace or common grace, not for their possession. Ano ibig sabihin nun? Admire people for their grace or common grace, not for their possession. Di ba minsan parang tayo, astig talaga si si brother ganito, no? May bago na naman siyang kotse o kaya
bago na naman siyang gadget. Ina-admire natin siya, di ba? Parang bilib na bilib tayo sa kanya. Pero, dapat, ang pag-admire natin, sabi rito, for their grace or common grace, na makita natin na yun ay bigay ng Panginoon sa kanila, pagpapala ng Panginoon sa kanila, at yun ay nakikita natin yung buhay nila na ginagamit nila yung pagpapala ng Panginoon para tumulong, para magbigay ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. So doon natin dapat sila i-admire yung mga kakilala natin na binibless ng Panginoon, hindi yung sa kanilang mga possession. And last bullet here, spiritual focus is what displaces material occupation and love of money. So kung itutuon po natin yung ating mga bagay, yung isipan natin sa mga bagay na spiritual, ito po yung pangontra natin na mahulog tayo sa kasalanan ng love of money o yung pagiging covetous. Earnest pleading in scarcity. Hold fast to godliness with contentment. Again, ibig sabihin po nito, dapat sa puso natin, meron din tayong longing o panalangin sa Panginoon. Turuan tayo ng Panginoon na maging content. Kaya nga sabi ni Timothy rito, but godliness with contentment is great gain. So tayo ba pinagpe-pray ba natin na, Lord, tulungan nyo naman po ako, nag-i-struggle ako dito, kasi gustong-gusto kong magkaroon ng mga ganitong bagay, pero ito yung tinuturo nyo sa salita nyo na dapat makontento po ako. So dapat meron tayong earnest pleading, meron tayong sa ating mga prayer, pinagpe-pray natin sa Panginoon ito. More earnest pleading in prosperity, wealth often proves a snare. Again, hindi po masama na mag-pray, may pangangailangan tayo materially, no? Kagaya ngayon, nagpaplano po tayo na renovate ng ating church building. So, pinagpe-pray natin sa Panginoon na mag-provide ng Panginoon sa atin ng pangangailangan natin para maitayo natin yung ating church building, ma-renovate. Pero kung laging pagpapala yung prayer natin, kaya more earnest pleading, sabi sobra-sobra yung puro wealth and prosperity na lang ang prayer mo. Ang sabi rito, as for the rich, 1 Timothy 6:17, in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provide us with everything to enjoy. So, yun naman po yun. No? Mag-pray tayo na bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na makontento tayo, at dapat, wag tayong mag-pray ng puro pang-material lang na blessing. Note, contentment is a grace attitude that Paul says he had learned. Philippians 4:11, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Again, paulit-ulit po natin ini-stress dito sa ating pinag-aaralan na ito po ay biyaya. Kung kayo po ay hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya, hindi po kayo talaga magkakaroon ng tunay na contentment. So, yun po yung gusto nating ituro dito. Hindi po ito sa sarili nating alam, lakas, do ang mga bagay na yan, yung mga pinag-aaralan natin dito sa Sunday School ay ginagamit ng Panginoon as a means of grace. Pero kung hindi ka connected doon sa source, paano dadaloy sa'yo yung means? Paano gagamitin yung means kung wala ka doon sa source? So, yun po yung sinasabi natin dyan. Sabi again, Jeremiah Burroughs, by murmuring you undo your prayers, for it is contrary to prayers to God. So, di ba? Nagpe-pray ka. No? Lord, salamat. Lord, bigyan mo ako nito. Pero, mareklamo ka naman. So, parang inaando mo yung prayer mo. Para kabaligtaran ngayon yung prayer mo. Di ba? Kaya delikado po pag lagi po tayo nagre-reklamo. So, ano po ang challenge sa atin? Relish the satisfaction of contentment than happiness from possession. So, yun po yung challenge sa atin sa umagang ito. Ibig sabihin ng relish, ano ba ito sa Tagalog? Parang namnamin, no? Namnamin daw natin yung satisfaction of contentment than happiness from possession. So, ito po yung tinuturo sa atin eh. Dapat nating maging mapagpasalamat tayo kung ano yung meron na binigay ang Panginoon sa atin. Rather than we are finding happiness sa mga possession na meron tayo o yung mga gusto nating makamit.
Kasi alam natin kung kailangan po natin yan. Ang Panginoon ipoprovide sa atin yan eh. No? May mga pinagpipray tayo, mga pangangailangan natin. Oh. Materially. Yan po ay ipoprovide ng Panginoon sa atin yan. Pero iba po itong contentment. Kailangan natin maintindihan na dapat tayo, kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon by His providence, by His provision, no? Yung mga tinuturo sa atin na dapat maging kontento tayo sa kung anong meron tayo at maging mapagpasalamat at hindi maging mareklamo. Ito po yung dapat na namnamin natin. Yun po yung challenge sa atin sa umagang ito, sa ating lesson. So yun lamang po at meron po bang ilang katanungan? Medyo nag-overtime po ako, so sige po, siguro mga 3 questions lang. Kung may gustong mag-add, o kahit po mag-add, magbigay ng insight, o maglinaw. Sige po, meron po ba? Oh, sige po, kung wala na po, pwede na mamamaya habang kumakain tayo. Tayo po ay mag-close na po sa prayer at ipag-pray din natin yung ating lunch ngayong tanghali. Tayo po ay muling manalangin. Muli ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo sa aming mga natutunan. Tunay nga po, Panginoon, na ang bagay na ito, ang pagiging content o yung contentment, godly contentment, Panginoon, ay sa biyaya lamang ninyo, Panginoon. Hindi namin ito kaya sa sarili namin, mga kaparaanan, mga kaalaman, mga efforts. Tanging ito ay sa inyong pagkakalob sa amin ang biyaya na ito. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay minamahal ninyo bilang inyong mga tinubos. At kayo ang magbibigay ng biyayang ito sa kanila. Nawa, Panginoon, gamitin niyo ang mga bagay na natutunan namin at patuloy na mga natututunan namin sa pangangaral upang magkaroon kami o paglinangin namin ang contentment sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na naririto na nakinig, Panginoon, at nag-aral ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Gayun din po, Panginoon, pinapanalangin namin at pinagpapasalamat ang mga pagkain na aming pagsasalu-saluan sa tanghaling ito, sa aming lunch, fellowship. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito na source ng kasapatan ng aming lupang katawan, ng nourishment ng aming body, Panginoon. At din po ang mga kapatid namin na nagsiserve, Panginoon, para magluto, mamalengke, mag-prepare ng mga pagkain na ito. Salamat sa kanilang buhay, Ama. At kayo po ang magpala sa kanila, Panginoon, sa mga bagay na ito. Purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.